So, itong hack na to ay 49 pesos lang. 39 to 10 pesos yung syrup. Ano siya? Anong box ay yun lang pala siya. Masali naman si Bebe din. Oh my God. Ano sabi ko kay Mali, ito ang number 1 pizza ko. Good morning. Pinakita ko lang sa inyo yung mga tanim dito sa harap. Yung bugambilya, grabe, ang dami na. Ang daming bulaklak. Tapos yung isa, ano yun, malunggay. Kakatanim lang ni Mama, binonsay niya. Tapos, pag daw lumalaki, unti-unting puputulan para bonsai lang. And then yung nasa gilid, yung malaking gumaganong-ganon, hindi ko alam kung anong tawag doon. Yan yung sabi ko sa inyong halaman na nilipat niya. Kasi daw, sayang, mahal daw yun. Baka mamatay pag hindi naalagaan. Eh yan, madidilig-dilig ko kasi nakikita ko. Then ako ay mag-walking muna bago mag-breakfast. Napakain ko na itong mga babies. Yan. Kaya siesta na sila. Dito ko nga pala nilagay yung walking pad para may view doon tapos habang nanonood. So, naka 20 minutes na ako ng walking. Nagpalit lang akong damit kasi punta kaming 7-Eleven. Kasalanan mo to, Madam Faye, na-addict ako doon sa tinuro mong kape. Pero magtitimpla na ako ng Nescafe Gold. Meron naman kasi kaming gold dito eh. Tapos, lalagay ko sa cup, tsaka ice. Then, pagdating sa 7-Eleven, outside na coffee na lang bibilin, tsaka yung hazelnut syrup. Pero try ko rin yung ibang syrup if ever wala, kasi lagi daw sold out yung hazelnut. Or kung meron man, para matry ko rin yung ibang syrup nila. Tinago ko yung 7-Eleven cup. Ayan. So, magtitimpla lang muna ako nito. Tapos, alis na kami. Tsaka bibili kami pandesal para breakfast. And sabi ni Mahal, mag-car wash na rin kami. Nahatching ako. So, sa labas na lang kami magbe-breakfast. Pwede makainin yung pandesal sa sasakyan. Tapos, sakto mayroon akong dalang coffee. And then, mamaya pagbalik, mag-walking uli ako ng 2,000 steps uli. Maliligo, tsaka ako mag-work. Ibabalita ko na rin pala sa inyo no, na nakabili na kami ng aircon online sa Lazada. Carrier yung brand. Sa mismong Carrier na official store. 11.6. Hindi na namin nahintay yung sa Western kasi baka mamaya hindi umabot sa katapusan. So, umpisa na natin. Pag natapos ko yung work ko today, tomorrow, umpisa na natin ilipat yung ating mga gamit doon. Oh, masyado tayo malapit. Bumangka ka? Ito, hindi mo narinig? Gumano. Kala ko. Medyo masikip kasi yung kalsada dito sa amin. Ang tawag doon. Umpisahan na natin ilipat yung mga nasa supposedly guest room. Di ba ginawa namin walk-in closet doon sa isang room. Kasi may nakaabang ng pang-aircon doon. So, doon na lang lalagay yung aircon. Pati yung saksakan, yung may circuit breaker. Chinek namin kahapon kung gumagana. Gumagana naman. Ayun. So, tapos yung isang extra kama namin sa Rizal. May dalawang kama pa kasi doon, isa sa guest room, isa doon sa dating room ni Gerald. Kukunin namin yung isa para yung lalagay doon. So, uwi kami next week bago magkatapusan. Dito ako bibili ng pandesal kay Kuya. Yan. Katabi ng 7-Eleven halos. Bili muna akong kape. Baka may makita rin tayong pwedeng makain.
Nakabili na ako ng pandesal. Tsaka itong outside. Kaso po, sold out ang syrup. Yan na nga yung sabi ni Madam. Mahirap hanapin yun. And then, ito yung nabili namin sa 7-Eleven. May takoyaki na rin pala sila. Oh. Napakainit naman ng pagkainit. Tsaka tuna omelette. Dito sa pangalawang 7-Eleven, may nabili ako. Ayan. Dalawa. Tapos try ko yung caramel. Siguro try ko yung caramel ngayon. Kasi natikman ko na yung hazelnut. So, ayan. Ginagamit kong pambutas yung kasama niyang straw. And then, ilalagay ko na siya lahat dito sa baon natin. O, di ba nakatipid ako ng ice tsaka ng Nescafe Gold. So, itong hack na to ay 49 pesos lang. 39 to 10 pesos yung syrup. Pwede na, no? Tapos masarap na. So, try. Si Madam Faye, hindi daw niya masyadong wet yung caramel. Let's see. Ang galing ng City Cafe, nagre-reinvent sila. Dati kasi puro hot lang, ngayon may ice na rin sila. Kasi yung mga coffee shop sa 7-Eleven sa ibang bansa, ang sasarap din, lalo na sa Taiwan. Let's try. Masarap din naman. Hindi naman masyadong overpowering yung caramel. Yan na yung ating coffee hack for this morning. Kakain na kami tapos magka-car wash. Pakita ko sa inyo yung takoyaki. Grabe, lahat meron na 7-Eleven. Kaso, grabe yung pagkainit. Pero lumamig na siguro to kasi bumiyahe pa nga kami papunta dito. Let's try. Magkano kaya to? Hindi ko na alam. Ang dry kasi yung sauce niya. Parang na-absorb na. Iba pa rin yung bagong gawa. Ayan, may nahanap kami. May sabon, may blower. Nakabili na kami ng pang-pump ng sabon. So, gamitin muna natin yun. Car wash muna kami. Malinis na si tofu. Ayan, magiging suki kami dito kasi may bubong. Hindi mainit mag-car wash. Nilagyan na lang ng wax. Siyempre po-post niya yan sa kanyang story dahil ganda ng luto niya, oh. Ito ay tulingan steak. Ito ang aming lunch and probably dinner na rin since marami naman siya. Ay, madilim. Since madami naman. And teterno ko siya sa burong mangga. Meron pa. Last na to, tapos wala na. Ang tataas kasi ng mangga. Ang hirap manungkit. Yung last time naman na nanungkit ako, 6 lang nakuha ko. Yung 3, kinain ni Mama. Tapos yung isa nilagay ko kahapon sa itlog na maalat. So, wala na tayong ibuburo. Update dun sa ating mga tinanim. Ito yung kamatis. Para siyang mamamatay. Hindi ko alam kung dahil ba yung lupa, hindi mataba. Tapos ito yung mga talong. Tumubo naman sila, kaso isa-isa silang nalalanta. Good morning nga pala sa inyo. So yun nga, hindi ko alam kung anong gagawin doon sa halaman. Manonood-nood ako ng videos mamaya sa talong tsaka sa kamatis. Yung okra pala na ilipat ko na medyo nag-thrive naman sila. Anyway, magluluto muna ako ng breakfast namin. May mga natira kaming kanin, so isasangag ko to. Itong masarap na sinangag. Then tinapa. Tapos, meron kaming mushroom gyoza. Nabibili lang to sa supermarket. Tapos,
Nasabi ko na ba yung tinapa? Yung binili namin sa palengke last time. Yan. And then, mahilig kasi sa mahal sa crab stick. So, to. Nung nandun kasi kami, I think sa Malaysia ba yun? O Indonesia. Piniprito lang nila to. Yung iba nga nilalagay ito sa lumpia wrapper. Ipriprito, yun na yun. Lumpiang crab stick. And baka dumating na yung aircon mamaya. Kaya lang may work ako, kaya hindi ko pa nauumpisahang anuhin yung guest room, ayusin. Pero if ever may time, sisimulan na nating ayusin mamaya. Tsaka yung aircon ay i-install na namin. Window type lang naman yun, so pinapatong lang. Anyway, magluto na muna ako. Ito na yung ating egg fried rice. Hindi na ako nagprito ng egg kasi may egg na to. Sausawan ay ang ating chili garlic. And magkakapiyak. Sarap. Ang sarap ng tinapa tapos fried rice. Si ate doon niya. Naka sporting bra. Tuwan-tuwa siya. No? Natapos ko naman agad yung task ko sa work. Mga 1 hour lang ang inabot. So, meron tayong time mag-ayos ngayon. Umpisahan ko dito sa lilipatan nung aming mga damit. daming ano, bubot. Ayan. So, ayusin ko muna to. Kasi ang dami rin naming damit. Hindi ko alam kung paano pagkakasyahin. Mas malaki tong kwartong to kaysa dito. Pwede rin namang ilagay dito yung iba. Kasi ang luwag naman dito. Umpisahan ko na. So, itratry ko itong side na to. Mga abubo. Tapos doon yung mga damit. Tsaka pa-L. Ito na yung ating before, na-empty ko na, nilagay ko lang dito yung kutsyon na extra. Kasi pag nandito na yung kama, ito nga pala ay sa aming landlady, so ilalagay namin sa basement to. Dito, pag ganun yung kama, tapos nasa ilalim yung mga extrang kutsyon. Kasi ganun din naman kahit sa guest room namin sa Laguna. Tapos, ito yung lalagyan ng aircon. Nakaabang na yan. Sinukat naman namin. Kasya yung... Dito namin sinukat, syempre. Ayan. Kasi, mas malaki to eh. Yung takip. Kasya yung binili naming aircon na padating na daw today. And then, ito na yung aming walk-in closet. Gulo, no? Pero, ayan. Dito yung ating wardrobe. Tapos ito yung ating mga parang shelf na topian ng mga pambahay, ganyan. Wala pa akong lugar para doon kay mama eh. Kailangan pa ng isang ganito. Ayan, tapos itong mga unan mapupunta rin sa guest room yan. Mga maleta, dami kasi naming maleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na maleta yan. 2 malaki, 2 medium. Actually, 3 medium, tapos 1 maliit.
Mm. Tapos yung mga kumot nandun sa taas para magkasya. Natin nasa baba yan. Tapos mga tools. Yung iba ng abubot nandito pa. Mga karton-karton to eh. I-check ko kung ano yung pwedeng itapon na ganun. So yan lang muna for today. I-update ko kayo kapag bibilan kasi natin to ng cortina, na blackout. Tapos, yun lang naman ang bibilin. Tsaka yung aircon. Yung kama manggagaling naman sa Laguna. Tapos yung mga side table, marami kaming side table dyan. Then itong carpet to. Ilalatag din natin dito para cozy. Masarap. Lalo na aircon. Yung ilaw nga lang, nagsushort. Pag nilalagyan namin ng bombilya, nagte-trip yung circuit breaker. So, nagpatawag kami ng electrician. Sana mura lang. Anyway, yun lang muna. Magluto na kaming lunch. For second day in a row, si Malang nagluto. Plant-based corned beef, yung unmeat, tapos yung pechay namin. At least nagamit yung pechay. And may tira pa kaming tinapa, tsaka fried rice, at may isang piraso pang gyoza. Kami kakain na. Bagong ligo yun si Yurik. And syempre, iced tea na cleanse. Nesty cleanse. Tikman natin luto ni Mahal. Sarap. Actually, hindi niya masyadong bet ng unmeat na corned beef. Pero ako naman, bet na bet ko kasi ka-texture niya, yung totoong corned beef, kahit plant-based siya, ang galing nga. May frozen ito eh, di ba? Mas gusto mo yun. Hindi ko lang alam kung available pa. Pero dati meron. Bagay siya sa sinangag. Ay, may sinangag? Baka na yung ibang white rice. Kung gusto mo ng tinapa, sa'yo na. Tapos na kami mag-lunch. Tapos may natira pang ice candy, pero isa na lang. Sabi ko, sige, kay Mahal na lang. Tapos ako, sabi ko mag-iced coffee ako. Ito, masarap to yung UCC na Spanish latte. Yung isa, coconut, pero ito yung hindi coconut flavor. Pero pares masarap. By the way, gamit ko pa rin yung Starbucks na baso, pero don't worry. Bumili na ako ng parang coffee cup ko na basta simple lang, hindi naman yung bongga. Glass lang din. 100 nga lang bili ko eh. Dalawa na. So, sa Landmark store pa yun ha. Pag dumating, i-unbox, i-haul ko sa inyo. Tikman natin. Sarap. Okay, naka 2,000 steps na ako. So, pangatlo na to. So, nakaka 6,000 na ako in total for today. And then mamaya, bago or after mag-dinner, or before mag-dinner, magto 2,000 uli ako. So, makaka 8,000 ako today. Plus yung hindi counted. Yung mga pabalik-balik dito sa bahay. Ayun. So, nag-work naman siya kasi, parang mas madali siya sa akin i-accomplish kaysa yung buong, kunyari, 8,000 agad isahan yan. Yung parang installment, mas nag-work siya for me na hindi ako tamarin. So, yun lang muna. Mag-i-edit ako ng videos. Tapos, pahingang konti. And then, walking na naman ang mga babies. Ganun lang naman. Ulit-ulit lang. Magandang hapon. Bale, ngayon, wala tayong nakakabit na mic dito sa ating DJI. Dumating na kasi itong isang mic, yung DJI. Ayan.
So officially, magiging partner na talaga sila nitong ating camera kasi naka DJI Action 5 ako. So, after July ko to binili. Sorry, pinupoint ko sa inyo yun. July ko binili ang DJI Action 5. After 9 months, tsaka tayo nakabili ng mic. And actually, magana pa naman talaga yung isang mic na yun. Ang problema, itong receiver, alam niyo ba nung nagpunta kami sa Mount Banoy na nalaglag to, maluwag kasi yung pagkakabit nito dyan. Buti nahanap ko. Tapos, ang hassle din kasi imagine nyo ganito kalaki. Dun sa gilid. Dati nga nakikita pa to sa harap eh. Anyway, sa Amazon namin to binili kasi yung dito sa local sold out nung nag-sale. Tapos mabuti na rin kasi mas maliit yung nito, receiver pa o transmitter. Yung receiver dito mas maliit. Malaki kasi yung nandito sa local. Yung bago ngayon mas maliit siya. Saan na siya? Naalala ng box, ayun lang pala siya. Masali naman si Bebe. Liit lang pala. Ito ay $45. Free shipping na. So, times nyo na lang, 60. Ganun. Ang ganda. Official na lalagyan. May kasama na siyang dead cat. Para sa pag mahangin. Ito na yung transmitter. Receiver. Nalilito kung alin ang receiver at transmitter. Receiver. Pwede ito sa mobile phone, pwede rin sa camera. Ganito lang siya kaliit yung before nito, yung available local, ang laki din, bulky din. So, parang mga ganito, mas bulky pa ata dito. So, yan. Ngayon, pwede rin itong i-connect dito sa DJI Osmo. Pero, pwedeng direct na. So, yan yung audio ko ngayon. I-connect ko sa Bluetooth. Tingnan natin. So, ayan na. Ito na yung sound pag di ba iba hinahawakan ganyan? Pero ako, syempre, i-clip ko naman siya. Pero okay din naman. Kunyari, ganyan. Pwedeng nakaganyan, nakaklip. And may kasama rin siyang magnet. Pwede ko siyang ilagay sa... Pag tinanggal yung dead cat, para na kunyari, mas discreet. Saan matanggalin ito? Ito Tapos, pwede ko siyang i-clip sa loob. Ganyan. Hello, mic test. Yan. So, mas maririnig nyo na ako. Tapos, mas madali na sa akin mag-vlog kasi wala nang nakaharang. Kaya, sana mas marami tayong maging vlogs. Anyway, papakainin na namin yung mga babies. And then, lalabas kami kasi nag-crave ako ng pizza na binili namin dito na tagwa 160 pesos. Isama ko kayo ulit dun. So, kami magpapagupit muna kasi ang haba na ng hair namin. Maaga pa naman bago mag-pizza. Pero hahanap pa kami yung barbershop. So, wait lang. Pwede kayo sa harap. Dito kayo magpapagupit sa Carlos. Dito. Ayan, mukha na naman kaming tao. Grabe. Sobrang nag-impress ko kasi ang haba na pala nung hair ko. And 120 lang yung gupit dun. Kami sa bilihan ng pizza. Ite-take out na lang namin. Actually, kanina pa nakapagdali na kami. Dami kasi kumakain ni. Ayan mga pinagkainan na nung iba. In fairness naman, marami silang custom. Ito na yung ating cheesy garlic pizza o cheese garlic pizza. Imagine niyo 160 lang yun, tapos ganyan kakapal Saan laki 1, 2, 3. Decente naman.
Tinanong ko nga kay ate, anong oras sila nagbubukas? 8 a.m. daw. Kasi minsan gusto ko rin ng pizza sa breakfast. Kain tayo. Yung Pantaja na siguro. And ginger ale mula sa Dali. Luyang-luya. Amoy. Dati sabi limited lang to. Para ngayon, talagang available na lagi dun sa kanila. Ang sarap. Nakain din ako niyan. Hot sauce. Yung hot sauce nga lang nila, hindi ko bet. Binuksan mo pa. Oh God. Ano sabi ko kay Mahal, itong #1 pizza ko. Kasi nasang tahong siya. Hindi ko mag-gets kung ba't ganun. Sabi niya ganun lang daw talaga yung garlic and butter. Ah. Malamig na lalo na ito pag mainit. Ayan o. Carrier Optima Inverter. Nandito kami sa, ay lako pala. Nandito tayo sa Tagbakin Lakeview sa Lipa, Batangas. Napagsaraduhan kami ng cafe. Hanggang 6 p.m. lang pala. Actually, ano pa lang, 5:45 pa. 덜 자란 아이처럼 자꾸 웃음만 나와 그저 너와 함께 걸을 뿐인데 그댈